Nasubukan niyo po ba na maging minimum wage earner? Po, sapagkat Hindi po. ako po ay nag-aral ng mabuti, mahirap lang po kami noon at nagsikap ako Opo. para maging So, marami rin po na mga nag-aaral na mga minimum wage earners natin. Pero nananatili na minimum wage earner. So, hindi naman po natin kine-question yung level ng pinag-aralan natin. Ang tinatanong ko po dito, hindi nyo po masagot ng diretsahan kung sapat ba o hindi ang kinikita ng minimum wage earner mapa NCR o probinsya dahil hindi nyo po naranasan maging minimum wage earner. Tama ho ba? If I may just ask po, kasi kailangan po natin mag-benchmark dito eh. Currently po, magkano po ang salary grade po? 29 po, 29. Magkano po ito monthly? nasa 100 that's po. 160,000. Simple lang naman po kasi. Yung sa Region 3, halimbawa, 550 pesos. Sapat po ba, tingin niyo? Sorry, saan po? Sa Region 3 po. Okay. Sa Region 3 po, ang atin pong daily equivalent ng poverty threshold for a family of 5 ay 528 po. So ano po, sapat po ba o hindi? Sinasabi ko lang po yung poverty threshold. Apo. So Region 5, 435 pesos. Sapat po o hindi? O wala pa rin po tayo nakukuha kung sapat o hindi. Simple lang naman po kasi. Kasi pwede nyo pong sabihin yan kung sapat o hindi. So lagi nyo pong binabato doon sa poverty threshold. Mamaya po kasi pupuntahan natin yan dyan sa poverty threshold. Okay po. I'd like to recognize Representative, again, Eli San Fernando. You're recognized, sir. Thank you po, Mr. Chair. Hanggang 2 round lang po ba? Magmamanifest pa po kasi ako eh. Para po masulit natin yung pag-uusap, nandito na rin po ang ating Dole family. Sige po, pag-usapan naman po natin ang sahod. Nakapartikular po to sa National Wages and Productivity Commission. NWPC, pwede po bang pakipaliwanag kung anong inyong mandato? Madam Chairperson, pahintulot po na sagutin ng ating Executive Director ng National Wages Productivity Commission yung pong katanungan ni Congressman San Fernando. Ma'am, Executive Director Maria Criselusi, you're recognized, ma'am. Good afternoon. So, good afternoon po, Your Honors. Ma'am, favor for us to be able to hear your beautiful explanation. Can you just put the mic closer to you, ma'am? Maraming salamat po. Salamat po at magandang hapon po to all our congressmen and with the permission of our secretary, I'd like to state that the National Wages and Productivity Commission has 2 mandates. The first is to set the minimum wage to protect the most vulnerable workers. And the second is to conduct an advocacy to tighten the link between wages and productivity by providing assistance on productivity improvement and gain sharing for micro, small, and medium enterprises. Thank you po. Salamat po, Mr. Chair. Para magampanan po yung mandatong binanggit nyo, kayo po ay nagre-request ng 357 million. Tama po ba? Kasama po yun, Your Honor. Salamat po. Ngayon, batay po sa pag-aaral ng National Wages and Productivity Commission, yung mga wage rates po ba o mga sahod ng minimum wage earners ay sapat? Ibig sabihin po nito, sapat ito para mabuhay ka ng disente sa isang buong araw, sa isang buong buwan. Salamat po sa tanong. Yun pong question of being sapat or enough, our regional boards as an independent body analyze that in relation to the other criteria for setting the minimum wage. Because we have 10 criteria for setting the minimum wage. And some of the criterias are contradictory in nature. That is why they have to do a careful balancing act to identify the appropriateness of the minimum wage to be given to a particular region, recognizing the needs of our workers and their families without at the same time affecting or kung meron mang effect very little the capacity of employers to pay, and it would also respond to the country's economic development objectives. Pasimplihin po natin para mas madaling maintindihan ng mga minimum wage earners natin. Kasi nandito lang po sila sa paligid-ligid natin eh.
Simple lang po tanong. Halimbawa po, ang minimum wage sa NCR ay 695. Will you say na sapat po ang 695 pesos? Yes or no lang naman po yun. Ang pwede ko po siyang sagutin, for my personal use, it is not sapat because I have, meron no akong family at scholars na binibigyan. Pero meron din po sa ibang pamilya na sapat iyon. At yung sinasabi ko po kanina na ito ay nakabangga sa ibang criteria sa minimum wage determination. For example, ginagamit po namin as reference are the official statistics of our government, wherein one of the major criteria that we use is to identify the poverty threshold. And for example, in Metro Manila, the poverty threshold is at 517, which is actually Based on what year po yun? at 2023 Sige po. poverty threshold. Pupunta po tayo dyan mamaya. So, wala po tayo nakuha na sagot, no? Para sa inyo po, personally, hindi po sapat ang 695. Sige po. Para naman po halimbawa sa Calabarzon na kumikita ng 560 pesos, tingin niyo po sapat to? Sa Calabarzon po, ang poverty threshold sa ang poverty threshold sa Calabarzon ay 508 pesos. At ang kanila Based on what year po yan? ganun pa rin po. 2023. 2023. Okay po. Yung sa Region 3, halimbawa, 550 pesos. Sapat po ba? Tingin niyo? Sorry, saan po? Sa Region 3 po. Okay. Sa Region 3 po, ang atin pong daily equivalent ng poverty threshold for a family of 5 ay 528 po. So ano po? Tingin, sapat po ba o hindi? Sinasabi ko lang po yung poverty threshold. Apo. Okay. So ano po ang categorical na sagot niyo po? Ang sagot po dito, kung ito po yung itinakda ng Philippine Statistics Authority, ito po yung tinatawag nila na basic subsistence na kailangan po ng isang pamilya. So Region 5, 435 pesos. Sapat po o hindi? Ganun pa rin po ang 460 po. Lahat po ng information na ibinibigay ko po, Your Honor, is the official statistics po na nakapublish ng Philippine Statistics Authority. Ang ginagawa po ng ating mga regional board ay mag-set po ng minimum wage, which is a little over the poverty threshold, but it should not approximate the average wage so that we have to give room for collective bargaining negotiation to flourish. Opo. So wala pa rin po tayo nakukuha kung sapat o hindi. Simple lang naman po kasi. Kasi pwede nyo pong sabihin yan kung sapat o hindi. So lagi nyo pong binabato doon sa poverty threshold. Mamaya po kasi pupuntahan natin yan dyan sa poverty threshold. Okay po. Ngayon, magkano po ang, if I may just ask po, kasi kailangan po natin mag-benchmark dito eh. Currently po, magkano po ang salary grade po niyo? $29 po. 29. Magkano po ito monthly? Nasa 160,000 po. 160,000. Nasubukan niyo po ba na maging minimum wage earner? Sapagkat Hindi po. ako po ay nag-aral ng mabuti, mahirap lang po kami noon at nagsikap ako Opo. para maging competitive. We recognize that po. Marami rin po na mga nag-aaral na mga minimum wage earners natin. Pero nananatili na minimum wage earner. So, hindi naman po natin kine-question yung level ng pinag-aralan natin. Ang tinatanong ko po dito, hindi nyo po masagot ng diretsahan kung sapat ba o hindi ang kinikita ng minimum wage earner mapa NCR o probinsya dahil hindi nyo po naranasan maging minimum wage earner. Tama ho ba? With due respect, Your Honor, I have actually answered your question that in my case, it is not enough. But as I said, the question is relative depending on the situation of the person. But for me to say that is not sufficient officially is not for me to say because I have already stated the official statistics provided by our Philippine Statistics Authority. Maraming salamat po. Thank you po. Naintindihan po natin yung predicament ni ma'am.
Ngayon po, pwede niyo po ba kaming i-guide sa kung ano uli ang basis sa pagde-determine ng minimum wage? Sa atin pong pagdedetermine ng minimum wage, tayo po ay guided, ang ating pong mga regional boards ay guided by 10 criteria for minimum wage determination, and we can actually group them into three. The first, as I mentioned a while back, is about the needs of workers and their families. The second is about the employer's capacity to pay, and the third is the requirements of economic development. Mag-agree po ba kayo na ang mga nakaraang wage orders na inilabas ay hindi tumutugon doon sa needs of Filipino workers and their families? Katulad po ng nabanggit ko sa inyo kanina, yung ating pong desisyon ng ating mga regional boards ay nakabatay po doon sa mga criteria na yon na nabanggit ko, at ito ay kanilang binabalanse ng mabuti upang kung ano man yung increase sa wage na ibibigay sa mga workers ay masisiguro natin na hindi makakaapekto sa economic development goals ng ating bayan, and at the same time maibibigay po ng ating mga mamumuhunan, sapagkat ang demand for labor po is a derived demand. So kung wala pong trabaho, kahit gaano kataas yung iset natin na minimum wage, hindi rin po ito mabibigay kung wala hong mga kumpanya or mga maliliit na negosyo na mag-e-empleyo po sa kanila. Kaya masasabi natin na napaka-delicate ng role at napakahirap ng desisyon na ginagawa ng ating mga regional boards, sapagkat number one, ito ay political, ang issue po ng sahod. But at the same time, they also recognize that even if the issue is political, they have to put science into it to make it an effective policy. Salamat po. May sagot po kasi doon. Actually, ang lagi pong desisyon ng mga RTWPB, so mga regional wage boards, nakapaling palagi sa interes ng mga malalaking negosyante. Kasi lagi pong binabanggit kapag magtataas ng sahod, kailangan nating mag-strike ng balance. Kailangan nating intindihin ang mga negosyante. Paano naman yung mga manggagawa? Hindi iniintindi. Kasi may datos na Throughout the years, GDP, real GDP has been increasing. Also with labor productivity. Ibig sabihin, ito yung aktual na nagagawa ng mga manggagawa ng mga serbisyo at produkto. In a study by UP Soler, since 2001 up until present, real labor productivity has been increasing along with real gross domestic product. Sabihin, maraming naiaambag ang mga manggagawa sa ekonomiya, marami rin ang kanilang nagagawa ng mga produkto at serbisyo. But if you're going to take a look at real wages since 2001, real wages have remained virtually the same or stagnant. So the question is, who benefits from the growth of our economy and the growth of our labor productivity? Madali po nating i-deduce doon, Mr. Chair. Ang nakikinabang po ay mga malalaking negosyante at hindi ang mga manggagawa. So whenever we demand for higher wages, that is what we are particularly taking a look at. Yung share, just share in the fruits of production na iniambag naman ng mga manggagawa. And we can always take a look at data. Year by year, the Forbes, tignan na lang natin yung mga pinakamalalaking negosyante, individual at mga pamilya. They are reporting billions of pesos every year in net profits. And yet, pag tinignan ang mga manggagawa, mga minimum wage earners, grabe naman kadusta-dusta ang kalagayan, hindi tumataas ang sahod ng mga manggagawa. So would you care to comment with that? Kasi may sagot na ang mga regional wage boards kailanman ay hindi pumaling sa interes ng mga manggagawa at laging kinukonsidera ang interes ng mga malalaking negosyante. Kawawa naman ang mga manggagawa. So yun po ang pinupunto natin dito, kasi you cannot say na balanse natin, datos na nga nagsasabi, tumataas ang economic productivity, tumataas ang labor productivity ng mga manggagawa, and yet the real wages of workers have remained virtually the same since 2001 up until the present. So what will the NWPC say about this? Sir Chairman, pwede po bang magbigay lang ng kasagutan doon sa mga tanong? Yes po. Una po yung tanong na sapat o hindi sapat
gusto ko pong susugan yung sinabi ng Executive Director na ang sapat po, hindi sapat ay relative. Pero gusto ko pong balikan na ang sistema po ng pag-fix ng minimum wage ay nandun po sa mandato ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Pag sinabi po natin na tripartite, andun po na naka-embed na po, inputted na po yung mga pinatawan ng manggagawa. At sila po ang nagtatalakay. Ang ginagawa po siguro ang dapat gawin ay tignan po natin kung ano po ang mga dapat pang improvement dun sa mekanismo. Kaya naman, batid ko po na maraming nakahain o nakapending na proposal para baguhin ang sistema. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang karapatan at kapangyarihan po na magpanukala at magpasa ng batas ay aming kinikilala at nirespeto sa bahagi po ng DOLE. Nasa inyo po ang kapangyarihan. Kami po ang aming tungkulin pag nagkaroon na po ng panukalang batas na naging batas. Implementor po kami at gusto ko rin pong idagdag Mr. Chairperson at mga kasama po natin ang mga honorable members ng committee na kami po ay laging handang magbigay ng aming input sa inyo pong mga talakayan. Sa katunayan, tayo po ay bahagi. Kayo po ay kasama doon sa pagdinig, Yes. doon po sa Senado. Yes. At akin naman din pong pinaabot doon na kami po ay hindi naman sumasagka o tumututol categorically. Dahil bahagi po ng trabaho namin, magbigay po ng inputs. Kung sa pananaw po ninyo ay hindi na angkop ito pong sistema na atin po namang nakikita. Kahit po ito sa rehiyon natin sa ASEAN at even po sa bahagi po ng International Labor Organization, meron pong convention dyan na tinitignan din po yung tripartite composition ng ating minimum wage fixing mechanism. Pero again, just to reiterate, kasama nyo po kami dun sa mga layunin na paangatin ang kalagayan ng mga manggagawa. Subalit, kagaya po ng nasabi ninyo, just share in the fruits of production. Meron pa pong kadagdagan na provision yung nasabing same Article 3, Article 13, Section 3. Binibigyan din po ng pagkilala ang karapatan ng mga nagninegosyo sa expansion and growth. So, kaya kung hindi man po ninyo talaga matatanggap yung aming sinasabi na kailangan namin mag-balance, ang DOLE po kasi ang kanyang constituency, kagaya po ng ipinakita kanina na nakita naman po ninyo, bahagi po ang employers at saka ang workers. Kaya po tripartite. So, kung meron po tayong nakikita na pwedeng pagbabago, kami naman po bukas ang aming kaisipan. Yun din po ang sinabi ko kanina, nung ako po ay magbigay ng panimulang pangungusap. So, yun po yung aming tugon dun sa inyong mga tinatanong. Dahil nakita ko naman po yung line ng inyong pagtatanong. Sapat, hindi sapat. Sapat to us is never actually categorically masayang sapat unless talagang pusing na po o lampas-lampas na yung mga tinatanggap. Lagi pong nabanggit ko nga po kung nung kayo'y nandun sa Senado, ito pong trabaho na pag-fix ng minimum wage. It's always a difficult, thankless job, especially sa mga member po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. But, having said that, meron po kaming mandato. Yung mandato po, pinagkaloob ng Kongreso na kung saan kayo po ay membro, kaya kayo rin po ang pwedeng magbago kung gusto po niyong baguhin yung sistema. Yun lang po siguro ang aking pwedeng maidagdag sa mga sagot po ng ating Executive Director ng NWPC. Fully understood po. Can I respond, Mr. Chair? Yes, Kong Eli, and also after the response, can you please wrap up, boss? Thank you. Okay po. Naiintindihan ko po kaya nga po yung dyan sa regional wage boards at yung kasalukuyang mekanismo sa kung paano itinatakda ang pagpapasahod, wala po talagang lohika yan. Yung RA 6727, yung regionalization of wages. Kaya nga ho, kahapon, tama ho yun, nandun din ho kayo sa Senate Committee on Labor at nagpahayag din ho kayo ng inyong pagtingin doon sa pagkakaroon ng isang national minimum wage. Ang tindig po dyan ng mga manggagawa, dapat nang repasuhin yung batas na yan dahil mahigit 36 years, mag-aapat na dekada na mula nang naisabatas yung RA 6727. And the position of the workers, very clear. Kailangan ng repasuhin yan. Kaya po ginagawa ng Kongreso ang kanyang trabaho
para repasuhin na yung RA 6727 na na-enact noong 1989. Ngayon po, in line with this, Mr. Chair, just a quick manifestation. Categorically po, kasi hindi nga po natin makita kung anong tindig ng DOLE. Sa pag-aalis ng provincial rate, at kayo naman din kanina sa ating palitan ng mga punto, nakikita natin merong kahinaan doon sa mga RTWPBs natin. Papabor ho ba kayo na alisin o baguhin yung wage fixing mechanism natin? Maliwanag naman po ang tugon ko kanina at uulitin ko lang, kami po ay kumikilala at rumirespeto sa kapangyarihan po ng Kongreso, both houses. Siguro po dapat maunawaan din at with due respect po, kami po kasi ay uulitin ko lang, Department of Labor and Employment po kami. Hindi po namin siguro pwedeng dapat na categorically tatayuan ng isang usapin dahil yun po naman ipagpapakita ng bias o ng partiality. Gusto po naming kilalanin ang wisdom at better judgment po ng bumubuo ng ating Kongreso dahil nakikita po namin, kagaya kahapon, mag-iimbita kayo din ng mga resource person. Siguro ang dapat lang po namin na ipaabot, siguro mapakinggan ng mabuti dahil pare-parehas naman po ang layunin, pangatin ang kalagayan ng mga gagawa, pero pagsabayin na rin po natin, pangatin ang kalagayan ng mga negosyo. Parang nabanggit po kanina, sana maingganyo natin, maakit natin ang mga manggagawa na dito na lamang magtrabaho. Pero nakikipagkumpetensya po tayo. Alam po naman ninyo at batid ninyo na hindi lamang po tayo mayroong paghamon dito sa ating locally, sa region, and internationally. Lahat naman po yan mayroong epekto sa atin. So kinakailangan po ay tingnan nating mabuti, suriin natin ano ba ang hakbangin na pwedeng gawin, pero magkasama po yung pagtingin sa pag-aangat ng kalagayan ng mga manggagawa at ng kanilang pamilya. Yun naman po ang bottom line din ng mga gawain, ng mga programa, ng mga pondong pinagkakaloob ng inyong ng Kongreso upang tutukan yung patuloy na paglago ng ekonomiya na dapat mag-redown po sa pakinabangan ng ating mga manggagawa. Mr. Chair, if I may respectfully move na meron pa po akong isang round ng question. So after na lang po ng aking kasama dito. Kong Eli, we'll just proceed after because lampas na po tayo ng ating time Yes po, allocation. opo. Then Next round po. we'll proceed with the next